Pero still, ganun na nga talaga yung nangyayari. So with the price, syempre mura siya, affordable ang mga fakes, and you get the aesthetics. So, pag yung sobrang murang fake, syempre bullshit yung quality niya, tapos yung itsura niya rin, it gives off like halata na agad, ganun. Pero if yung medyo mid-tier naman yung mga binili nyo, parang yung akin, so syempre mga 3.5 yata yung binayaran ko doon. So I guess that's mid. um that's okay na, 'di ba? Like the quality is good, nagamit ko for a while, yung bounciness niya nandoon. But still, if na-scam kayo na sinabing legit pero fake yung pinadala sa inyo, o kaya like chinek nyo na everything checks out pero it turns out it's fake, then sorry sa inyo for paying a high price, you know? Kasi meron yung mga ganun eh, parang magbabayad kayo ng mahal, tapos pagdating nung shoe, iba yung feeling niya. It depends. If first time mo palang bumili ng sapatos, edi yun. Or kaya naman yung t-shirt, o kaya naman yung hoodie, iba yung feeling niya compared sa original. Then, yun na talaga. Ganun na talaga ang nangyari. But for the most part, you know, yung presyo kasi yung nag-a-attract sa mga buyers to buy fakes or unauthorized authentics. Kasi nga mura. Which is hindi mo naman masisisi kasi nga they didn't go under quality control, iba yung nag-manufacture, wala na yung patong nung mismong retailer o kaya nung mismong brand. So it makes sense na ibebenta nila yon at a lower price, which attracts again a lot of people, lalo na yung mga hindi marunong mag-legit check. Well, it's not their fault na gusto nilang bumili ng fake. Gusto lang naman nilang bumili ng mura, pero mali na nung seller yon if i-claim niya na original tapos mag-ship out siya ng fake. So it's best practice na lang din to just ask the seller, you know, just be honest, is this original or is this unauthorized